isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, April 22, 2024. Kasama natin Joel Laksaman, ako si Conrad Banal. Good morning, pare. Good morning. Good morning. Mapapanood, mapapakinggan ang karambola sa aming website. I-download DWIZ 882 app. Pagkatapos mapupunta na kayo sa www.dwiz882am. Okay? Live tayo sa Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment, text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang karambola sa Aliw Channel 23. Sa Signal Channel 24 yan. Sa TV Plus 27. Sa GMA Affordabox, Channel 25. Good morning. Magandang umaga, sir. Good morning. Meron akong babatiin, hindi niya birthday, hindi nila birthday. Birthday. Meron kaming nakasamang mga ilang kaibigan galing Canada, mula Winnipeg, Canada, bro. Ang kalamig pala doon. Canadians na sila. Canadian. Hindi. Para congressman. These are part of the Philippine diaspora. Ang aking couple na kasama namin nung Sabado, si Itong at Merly Trujillo. Galing Winnipeg, Canada. Si Itong, bro, is a quality control manager na matagal na, 30 years sa Boeing. Dami niyang kinwento sa akin about yung manufacturing. Canada ang Boeing. Seattle yan. Yes, but Washington. yung office sa Boeing sa Canada, sa Winnipeg. Nado siya. Kinikwento niya sa akin yung trabaho, bro, yung talagang quality control for this huge Airbus. At saka, nakalimutan ko yung pinaka-popular na eroplano. Ang lakas daw ngayon. Hindi yung mga missiles na pinarito ng US. He admitted, nagkaroon ng problema na nung bumagsak na dalawang eroplano, one in Malaysia, the other one in somewhere dito sa Asia. Dahil sa technical problem, medyo naapektuhan sila noon, but naayos uli nila. But hi, Itong and Merly, enjoy your vacation here in the Philippines. Ayoko na rin batiin ng happy birthday. Sino na naman yan? Si Rafi Garcia. Uy! Si Rafi Garcia, ano yan IT. Diyan siya yumaman sa IT, Rafi Garcia. Pero, kaya ako siya binabate dahil kasama namin niya sa Rotary. Dating Rotary International, director yan. Yung sa board na Rotary International. Yan, si Rafi Garcia, birthday niya kahapon. Kahapon. At saka isa pang si Jess Nick Dow.
na isa ring haligi ng Rotary movement dito sa Pilipinas. Diyan sa dinaos yung kanyang birthday celebration sa Pampanga. No? Pampanga, Mahigit 1,000 ang guests. Si Jesnick daw kasi, yan ang may hawak ng maraming Jollibee franchises. Sa... North of Metro Manila. Okay. Luzon, hanggang doon sa Ilocos, Zambales, Bataan, hawak niya yan. Marami. Sinabing hawak yung... Pero napakaganda kasi, napakabango ng pangalan niyan. Dahil napakadaming charity work. Maganda yan, bro. Yun ang, hindi naman siya ganun kayaman. Pero nakita ko na witness ko, ang daming pinag-aaral. Parang paying forward ikang. Hindi naman siya tycoon. Hindi naman. Wala siya dun sa Forbes list of billionaires. Marami akong kilalang ganyan, kahit na small businessmen or business people lang sila. May binagbabalik May sila sa puso, lipunan. di ba? Yung mga tycoon ba, walang puso? Meron naman, bro. Meron silang corporate social responsibility. Ayun. At nilalaban nila to sa Public Relations Society of the Philippines at saka sa Anvil Awards. Ayan. Grabe eh. Ang nagmisa pa yung Archbishop mismo ng Pampanga. Nagmisa no sa birthday nito si Jess. Ano to kapatid to nung kasama natin si Junick daw. Kasama natin sa racket. Siya, Sino? Si Nick daw sa DZRH? Yes. Si... June, di ba? Tawagin ko siya. Tsaka, boss, ang galing na golfer nun. Hindi ako manalo dun, bro. Yung bang, kapatid niya yun. Kapatid niya yun. Kaya, hindi namin siya binabati na 70th. 70th birthday. That's a good age, bro. This a good age ba? Kaya lang nag-diwang, nag-celebrate to. Kasi si Jesnick daw nagkasakit eh. At malala yung sakit. Pero naka-recover siya. Parang merong miracle na nangyari sa buhay niya. Good. Kaya siya sige, babatiin ko na si Jesnick daw ng happy 70th. Narito na rin lang tayo. This is a bit of good news na rin para sa ating sa larangan ng sining. Over the weekend, bro, nagkaroon ng parangal ng sining para sa mga film veterans. At inelect nila, bagong appointed pala, chairman under kay President Bongbong Marcos era. Ito, sa Film Development Council of the Philippines, ang bagong chairman si Jose Javier Reyes. At nung Sabado, Biyernes pala, in-award yung ilang achievement awards para sa sining, bro. Banggitin ko na rin, congratulations sa mga unang parangal ng sining awardees, si Dr. Nicanor Chongson para sa study niya ng dedication niya ng Filipino culture, si Dr. Clodoaldo del Mundo for being a mentor and inspirasyon sa maraming mga Filipino filmmakers, si Armando Lau for masterful innovations sa creation ng screenplays, importante yan sa pelikula. Sa ABS-CBN Film Restoration sa GIP pelikula dahil sila nagfulfill ng trabahong napakahirap at napakagastos mag-preserve ng mga Philippine cinema classics, as well as kay Boots Anson Roa Rodrigo, kay Ma'am Boots sa dekada niyang tulong sa Movie Workers Welfare Foundation o MOWEL Fund, at kay Gloria Romero for being not just a movie queen, but also dahil sa kanyang immortalization ng maraming landmark Filipino film. Good morning, Jonathan. Good morning, sir. Good morning. Balikatan daw. The biggest ever. Okay. Totoo ba to? The biggest ever? Maraming sumama. 16,000 yan, bro. Troops. 18 bansa. Oo. Yeah. Militaries have to justify their existence. Ha? Sobrang 11,000 from the US, 5,000 from the Philippine side. See? With hundreds of troops from Australia, France, ang Japan, manonood lang. 14 countries Marami-rami ito, manonood. 11,000 US personnel. Pero sabi po ng ating National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Uy, classmate. Okay. Yan daw pong balikatan. Hindi raw po preparation for war. Okay, kayo naman . Hindi tayo warmongers, ha? Hindi.
Kumbaga, nagpa-practice ka ng basketball, pero hindi preparation yan sa isang tournament. Para saan yung exercises ng military exercises, kundi paghahanda sa bakbakan, hindi ba? Hindi. Look, Parang wala atang logic yung sinasabi nitong paborito ni parang Joel na si but let me jump in na rin, bro. Hindi raw preparation Ang aking taekwondo brother na si Colonel Mike Lohico, who is behind really the human's job of organizing all of this, tsaka spokesperson din. Sinabi niya really two-pronged yan. One, to ensure yung maganda ang collaboration, cooperation. Look, very difficult na magkaiba ang inyong kakayahan at mga kultura para mag-organize ng ganitong klaseng collaboration. Two, marami din daw humanitarian at civic assistance as well as engineering civic action na gagawin all over the country. Pero yan ang on the side. That's his, Hindi yan ang that's main. his stake. Ang main ang military exercise. So para saan yun? Hindi daw preparation for war. Okay. Eto, meron daw inilagay na MX-6 missile system sa Pilipinas. Ngayon, for the first time. So hindi po preparation niya for anything. Display lang yan. Saan nakatutok yan? Display lang Saan nakatutok yung missile? Yan po Bakit missile. may missile kung hindi nakatutok sa Yung missile na yan po, mid-range. Okay? Hindi siya intercontinental. Mid-range. Mga 500 kilometro ang range niyan. Okay? Okay. Ang tawag daw dyan, group sail. Maritime exercise and events. Yan ang nila. Preparation yan sa Olympics. Tama. Ayun. Anong event yan? Hindi, fireworks. Fireworks! Oh, hindi ba? Hindi yan Hindi yan po preparation It has for nothing to do with preparing for anything. For any conflict. Except for display. There you go. Mahusay. Usay. Display kasama dyan ng psychological effect. Oo, Bro, siyempre. yung That's part of the whole thing. Kasi ang gera na ngayon, hindi na tungkol sa mga ganyan. Ang gera ngayon ay tungkol sa psychological state of mind Yan. of the parties. Ganun ba yan? Oh, yes. Ganun yan. 16,000 nga eh. Hindi raw preparation yan. Para yung mga yan ay nakahanda. So magsisimula po today. Kaya pala kahapon pare nasa ako Angeles. Yes, maraming doon. Ang daming doon sa Clark. Yes. Ang daming mga foreigners. Yes. Well, in particular, you American soldiers. Yes. Marami yan. Clark at saka Subic ang main. And then, of course, part of Ang Palawan. opening ceremony po ay gagawin dyan sa Camp Aguinaldo. Yes. Darating ba ang presidente? I suppose otherwise, secretary. At saka magsisimula sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Training ground ng Pilipinas. Hanggang May 10 po yan. At isa dyan sa mga gagawin daw nila ay mamamasyal dyan sa South China Sea. Yes. So hindi may tourism, hindi daw military hindi naman daw preparation, sabi ni. Ba't mo naging paborito yun, si John? Parang tsaka marami kasama ko sa Ayun. sa decks yan. Sa marami kasing water sports eh. Tama! Oo. Yeah. Parasailing, Yeah. regatta. Yung mga yan, natapos yung board. Marami yan. Marami. Iikot sila dun sa buwi, tapos babalik. Yes. So, US, France, Philippines, Australia. May France kasama, ha? yes. Ang exercise daw po, gunnery exercise. Yes. Ganda yan. Ayan. Pang-Olympics. Gusto nila Colonel Mike yan. Kasi they to hone your skills. Yes. And At you're tapos- able, makakahawak kayo ng mga gamit, ng mga technology, mga toys. Ang problema dyan, yung tungkol sa maganda. gamit-gamit, yung sinasabi nilang interoperability, hindi naman iniiwan dito yung mga gamit. Hindi ba? So, tanga tayo. Tanga-tanga doon. Pag, Parang pinaglalaway tayo. Pag may nangyari sa atin, nga ang mga Pilipino. We'll have to wait. Yan po, may isa pang exercise nila. Meron daw palulubugin na lumang barko ng Philippine Navy. Hindi naman dapat yung Yung Sierra BRP Lake Caliraya. Yes. Ang exercise daw po niyan, pasasabugin yan. Bobombahin, kakanyunin. Ano pa ba kaya? Ano ba ang pwede pang Sarap panuorin nun, ha? Putya. palulubugin daw yan. Ayan. Taon-taon ho yan, mangyayari yan dahil daw sa ating Mutual Defense Treaty.
Pero marami na ibang kasama ngayon. Meron daw mga showcase ang Philippine military ng kanilang modern assets. Naks. Dami nun. Dami nun. Para atang 10 lang ang tangke natin. Hindi doon. Ang Vietnam, thousands ang kanilang tangke. Tayo po 10 lang. Hindi naman. Hindi ba? Hindi ba 10? Umabot naman tayo ng mga 100. Ganun. display daw po ng Philippine military yung ating assets. Marami rin tayo. May mga aeroplano na tayo eh. May mga frigates. Dati po kasi, yung mga exercises na ginagawa sa territorial waters ng Philippines. Kakaiba ito ngayon. Kasi ngayon, lalabas sila. Kumbaga, pupunta na sila doon sa lagpas sa territorial waters, but still within the what we claim as exclusive economic zones. Yes. Meron daw pong private contractor, think tank, na namataan. Pero inireport niya pa rin in public. Private contractor, US, think tank lang ang tawag sa kanila eh. Pero ano yan? sa totoo lang, private contractor yan ng US military. May nakita raw po silang mga Chinese vessels umaali-aligid diyan sa mga lugar kung saan magkakaroon ng exercises. Yeah. Ang matindi rito, pinost po sa X. Yung X yun yung dating Twitter. Yan. Mahusay itong think tank na to. Ang pangalan Social ng think media adept. Ha? Ma-adept sila sa social media. Gordian Knot Center for National Security Innovation. Yan ang pangalan ng think tank. Ayan. Malapit daw po sa Palawan, nakita nila Gandang pangalan, Chinese vessels. Marami. Kakaiba daw to. Ngayon lang daw nila napansin ito. Kung kailan magkakaroon ng Exercise. Baka minamasid-masid sila, ng naka-binoculars, exercises bro. na hindi po para sa conflict. Kundi, Hindi, maraming ano yun yan eh. You have to determine also kung ilan yung billion yung nawawalang isda. Mga ganong klase. Paano mo naman Paano mo matatansya yun, naman sir? bibilang yun? Yan ang sabi Mabibilang ni dating NEDA planning, NEDA Director Billion General to. piso Director, daw, nawawala. billion piso to. Secretary Solito. kasi kapag dumating daw yung mga Chinese dyan, hindi nakakapangisda yung Pinoy. Pinoy. Ganun yan. Nawawalan tayo. Eh di sa iba tayo mangisda. Hindi ba pwede? Para matansya kung ilan ang nawawala sa atin. Ikang, Game changer daw po yan pagdala rito ng mga missiles. Siyempre. Sabi po yan ng National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Game changer. Wow. Jonathan, parang mas technical ka pa sasalita. Pero ni Colonel Mike. hindi nga preparation. Game changer lang. Game changer lang. So, pan-display lang ho ata yan eh. Yung mga missiles na yan. You don't bandy around the word game changer just like that. Parang, kumbaga sa basketball, pare, what do you define a game changer? Meron kang shooter na kakaiba. Meron kang guardia na kakaiba. Walang May isang kinalaman play kayo ng na basketball kakaiba. dito. Hindi, I'm just conflict ina-analogy ko lang. Hindi nga po para sa conflict ito. Hindi, not preparation for war or ano. Hindi po. Matanong ko lang, nung panahon ng World War II, nagganyan-ganyan siguro sila, General Douglas MacArthur at sila, nagbalikatan, para bang practice natin, pag tayo nilusob dito, ganito ang gagawin natin. Hindi nagbabalikatan doon dahil we were under them. Ganun ba? Hindi, walang mutual defense doon. Meron, pero walang mutual defense because we were already one of them. Colonial. Ang defense Hindi pa pala natin tayo noon, dependent Commonwealth yan eh. Commonwealth. ang pinaka-defense natin noon, Is to, wait. tatakbo tayo, atras tayo, Yan. botak muna. Yan. Botak. Sa Bataan. Tapos maghihintay tayo ng tulong from the US. Sayunachi Nelas Sa'yo ko na muna. chinelas ko. Takbo muna tayo sa Bataan. Tapos hintay tayo ng rest back. Sa Malinta Tunnel. Galing sa US. Yun ang klase ng defense natin. Okay. Which is basically still the same. Hindi ba? Up to Nag-improve ba? today. Bakit? Hindi, mas maganda ngayon. Hindi. Meron tayong group And sale. not preparation for war to eh. Paano mo naman masasabing... Okay. Hindi. Ito pa po. Ito na yung mga side effect
ng mga mga ganitong operasyon. Meron daw pong isang convoy na military na nahuli dyan sa EDSA busway. Yan. Teka muna. Napunta tayo sa EDSA. Ha? Okay. Ito na. Ayan, Okay. yung mga scientific dyan. Okay. Kahapon nga doon sa Clark, dami kong nakitang kano. Nagkagulo doon. Grabe siguro, buhay na naman yung mga bars doon. So, sabi po ng DOTR, meron daw pong isang convoy ng military na tinigil nila nandiyan sa loob ng Actually, bus car. nakita ko sa YouTube yan. Tapos, anong ginawa? So, kinausap daw po yung mga driver. Binababa yung salamin na ganyan, tapos akyat uli. Ganyan. Tapos, tinted, heavily tinted. pinayagan na lamang gumamit. Wala na. Sige na, tuloy na kayo. Sabi po ng mga enforcers. Bakit tinanong ngayon ng report? Oo, may mga media kasi. Tapos, ano sir, anong sinabi? Sabi, Kasi daw po, sa nung mga convoy, taga-military sila. oo. At nag-coordinate na sila with DOTR. Yan. So yung DOTR, ang mali dyan, hindi nyo sinabihan yung Yung mga... enforcer. Acting. Kawawa naman yung mga... Ayun. Kawawa Hindi naman nasabihan Hindi sa nasabihan yung acting MMDA. acting like chairman. Yeah, man. So, exempted pala pag Siyempre kasama may sa coordination. Kasama. Alam mo yung tungkol sa ito na lang. Yung example na yan, kaya kailangan ng mga exercises. Bakit? Para nagkakaintindihan mo yan. Communications. Oo, communications kagad. Miscommunication. Communication. Kung nagkagulo. Kung nagkaputukan doon. Yan na nga. Yan ang sinasabi natin. Yan ang sinasabi ko dyan. Hindi kaya nakakahiya to doon sa mga ibang tinitikitan dyan sa carousel. Mabuti na lang, hindi ang lalaki ng kanilang... Mabuti na lang hindi nakipagpatintero yung mga MMDA natin. Di ba usually gano'n ang gagawin? Habulin nila eh. Habulin nila. Hindi, pero may bawi naman eh. Ano? Kasi yung kotse nung embassy ng China, nahuli din dyan. At hindi rin tinikitan. Okay. Kaya alam. Baka kasama din yun sa military exercise. Coordination eh. Yan ang sinasabi. Alam mo yung coordination, antindi ng mga problema niya. Kagaya nito, dumating yung dumating kahapon, I think, o parating ngayon, yung Emir, Qatar. Isipin mo up to the last minute, hindi nabibigyan ng clearance yung pagdating na aeroplano niya. Up to the last minute, it had to take the DFA to intervene. Kasi yung kaap, hindi nila, parang walang mga tao or something, hindi nila binigyan ng clearance. Pero naglabas po ng press release. Iyang Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR. DOTR yan, ha? Ayop, Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Grabe. Maganda Parang anti-drugs. Maganda t-shirt yan. Okay, sige. Maganda t-shirt. Gusto ko nun. Ayan daw pong mga sinita. Mapa Chinese Embassy o mapa military. Mapa Chinese, mapa blanket, ano yun? Sabi po nila ay i-issuehan daw po yan ng ticket. Ha? Teka muna, ipinadaan nyo na di ba? Dumaan lang kayo, pero ticket pa rin kayo. Yan. Ganun Ganyang katindi, itong special action. Yan. Ganyang katindi yan. Ang mga owners daw po ng mga sasakyan na yan Pwede pala ihabol ang ticket. ay susulatan ng LTO. Patay kayo. May sulat. Sulat. Wow. Katakot ang sulat. Ikaw ba hindi ka takot sa sulat? Ako natakot ako niyan, ha? Natakot ako dyan. Pinadalan ako dati ng Raymondville Homeowner Association yan, eh. Kindly explain in 5 days. Patay ka. Patay tayo dyan. Kinabahan ako. Wala. Yan ang asukdulan na. Pag ikaw ay sinulatan. Kinulatan. Maganda ka na. Chinese Embassy. Ay, kawawa kayo. Maganda kayo. Mga military. Beso. Ni hao ma. At saka kung kung yan, nandoon kayo sa likod, Chinese Embassy car. At lumabas, talagang
matindi ang inyong surveillance. Ha? Ayan. Matindi. Matindi surveillance mo. Dumaan yung mga military car sa busway. Oo. Kailangan ng Chinese dadaan din. Alam nga papalugi sila. Di sila papalugi. Nakakahiya naman po doon sa mga nagbayad ng multa between 5,000 pesos and 30,000 pesos. Pinaguhuli nyo. Diyan sa gumagamit niyan. Kapag pala ganyan na US military, ayos lang. Hindi naman yata sila gumamit ng wangwang Dinaanan lang nila. Pero dumaan pa rin kayo. Dumaan pa rin. Kasi wangwang yung bawal Yung mga nagdi-deliver yung pagkain. motorcycle Bus delivery. kayo, huli kayo. Wala. Masagi lang yung gulong doon sa Bayad linya. ka. Huli na Habuling ka pa. huli na. Papatintero pa sa'yo. Eto, may media pa. Pero nakawala. Boss, para sumaludo pa ata yun. Saluduhan pa. Ha? Pero hindi po para daw sa preparation yan for war. Okay. At the same time, habang namumroblema tayo sa traffic, kasi ma-traffic dito sa atin, din natin nasosolve yung traffic, kaya yung mga military, US military vehicles, doon na lang dumaan sa busway. Exempted sila Sila may-ari ng Pilipinas Ikaw. Di ba? So, ngayon po, meron daw binabalak ang kagalang-galang na DOTR na magkaroon na ng motorcycle lane sa EDSA. Dahil daw po, sobra na yung mga yan. Dati naman meron hindi rin yung ginagamit. Andun pa rin, nakamarka pa rin doon. Dati na pa meron? Hindi naman nagagamit, andun pa rin Bicycle lane daw yun, hindi motor. Hindi, meron yung luma na, yung taon nang nandun. Yung blue. Basta may drawing na motorsiklo Hindi, daw, pagsasamahin na sila ng nung bicycle. Bicycle at doon sila, bahala sila magbanggaan doon. Okay, sige. Nagkipag-usap na raw po si Transportation Secretary Jaime Bautista sa MMDA. Alright. Para dyan sa bagong plano na yan. So, nagpa-planning na sila. Good. Kasi daw po, yung mga motorsiklo, inookupa na yung buong EDSA. So, gusto niya raw pong mawala yung motorsiklo para private cars na lang. Ang nadya sa EDSA. Tuwan-tuwa ang mga car companies dito. Lahat ng natin, ang policy. In behalf of. Lahat ng policies natin in favor of car ownership. So, yung EV, alisin kayo sa main road. EDSA lang naman to, alisin kayo sa main road. Alin, tricycles, electronic bikes. Electronic bikes, saka motorsiklo. Mga kotse na nga lang. Kotse na lang ang pwede ron. Ngayon, Saka yung busway. Hindi na rin pwede. So, kotse na lang. Yung busway, dyan lang kayo, mga bus. Dyan lang kayo sa busway. Hindi kayo pwede sa Pwede na lang kung may dadaang motorcade. So, EDSA is now only for private cars. Thank you po sa inyong policy. Salamat po. Ay, nako. Paano kaya yung mga namamasukan na umaangkas sa mga motorsiklo? Yung mga joyride at Ililimit ang inyong space dyan sa EDSA. Pasensya na lang kayo. Kasi 8:31 na ng umaga dito sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ayun. Yun. Joel Laksamana, dito. Ayun. Ako si Conrad Banal, ngayon, April 22. Good morning ulit sa inyo. Good morning. Welcome to the Emir of Qatar. We have about 200,000 workers in Qatar. It's a very... Dadalaw dito sa atin. Nandito na. He's invited by the President for a state visit 2 days. So, hopefully, magandang ating workers. Maganda sitwasyon ng ating workers in Qatar. Ito naman, good news. Daang OFWs natin sa Doha, Qatar. Pinanood si Kaloy Yulo
nanalo sa finals ng parallel bar event. Gold. Sa gold siya. Congrats to sa you, FIG Artistic Gymnastics World Cup. Kaloy. Second medal niya yan of this year sa FIG World Cup. Medyo mo muna Ano yung... ba FIG? Yan yung world pagdating sa gymnastics. International Gymnastics Federation. International. Gymnastics Mo muna Federation. yung Australian na girlfriend. Medyo... Dali mo sa Paris. Nakakonsentrate pa naman pa yung bata Pero sa training. papunta ng Paris yan si Kaloy. Saka yung si Joan Delgado. Yung rower. Sa rower For the first time. Congratulations. Papasok. Meron tayong rower. Papunta. Joan, ang suggestion ko sa'yo, sumama ka dito sa ng mga balikatan. Para kaya naman maganda yung rowing si Kaloy kaya preparation for Olympics yung nangyayari sa South China Sea, sabi ni Jonathan. Si Kaloy kaya naman So yung mga missile. Layon. Habulin mo. Para gumaling ka. Habulin mo yung mga missile. rower. Dahil si Kaloy kaya naman napunta sa balita dahil nag-split sila nung coach niya. Oo nga, si Japanese coach. Silver medal lang daw si Kaloy. Well, gold siya dito sa FIG. Pero I think yata hindi kasi siya pumasok man lang sa finals nung nakaraan So, a lot of people attributed it na kumala siya sa coach ng Japanese at meron siyang girlfriend na Australian Filipino. He is concentrating. But he's Sabi niya, manghihina na raw ngayon niya. May girlfriend. Hindi naman. Sometimes na mas nai-inspira. Pero sana nga, yung sa coach yung kumala siya, yun naman hindi ko naintindihan because this is the coach na nag-guide sa kanya, all throughout. All throughout But hopefully magkaayusan. Well, discipline is the key to, yan po sa lahat na activities, lalo na sa larangan ng palakasan, di ba? Pero discipline ang number one. Mabalik tayo dun sa balikatan. May relasyon to. But akala ko it would die down na yung the presence of Chinese students sa Cagayan. But parang lalong... Pinaiimbestigahan ngayon. Nasa Senate. Si Model, nagtawag na rin, joined into the act na rin. Di ba? Sabi po ng National Security Council. May connection ba? Sa nangyayari? Well... Sabi po nung kaibigan ni paring Joel na si Jonathan si classmate, Jonathan. Yung iniimbestiga raw po ng NSC. National Security Council. Influx of Chinese students na malapit sa mga military bases na gagawing EDCA. Yan. Bakit daw doon marami? Nauna pa yung mga estudyanteng yun kesa dyan sa mga basis na pinagsasabi mo, Jonathan Malay. 20-0 to, nandito na We were already on the... Para sinasabi niya, na-announce yung mga site ng basis. Biglang nagdatingan ng mga Chinese students. Maling-mali po yan. Maling-mali. Kaya nagagalit yung mga taga roon sa Cagayan. At saka pati ang Filipino-Chinese community, wag naman ganun. Parang aabutin tayo ng nangyayari sa Amerika. Yung mga Asian Americans, nagkakaroon ng hate. Yeah. Nagsalita kasi si Angsi ba? Si Teresita Angsi. Nagkakaroon daw po ng backlash. Yung mga ganyang klaseng pahayag. Statements. Unnecessary naman yun. Mga Cagayan officials din po nagsasalita tungkol dyan. Okay. St. Paul University of the Philippines. Yan po yung merong foreign exchange program. Okay. Nauna pa yan, mahigit 20 taon na yung programa niyan. Kesa doon sa pagtalaga ng site dyan sa Cagayan. Bilang EDCA. Sabi po ni Jonathan Malaya, influx dyan sa mga area na malapit sa mga military bases na merong American troops, in particular Cagayan Province. Iimbestigahan daw po ng National Security Council. Nagpadala na daw sila ng mga agent para paloko. Yan, Sabi po ni Governor Mamba, nakasanay na kami dyan sa mga estudyante na yan dito. Sabi niya
3 daw ang kanilang Chinese schools diyan. Bukod doon sa St. Paul. Ha? Okay. Kaya sanay na daw sila. Meron lang siguro umepal na congressman. Kasi mauso ngayon sa mga congressman yung sip-sip eh. At saka senador. Di ba yung Senador. nagsalita ang First Lady against Vice President Sara. Ang daming congressman sumausaw. No? Oo! Sausawan. Inupakan din si Sara, gano'n. Siyempre, ano yan eh, kasama yan sa... Huwag na kayong mga sa ganyan. Let's Sumasali concentrate pa on kasi other. kayo dyan eh. Ang dami-dami natin At saka problema. dapat ang ano dyan, put everything in context. Kagaya niyan, yung kay kapatid. Ako, maaring pulaan ng First Lady for saying all those things. Pero sa akin, mahalaga din yung papel ng interviewer eh. Oo. Sino? Si, kaibigan ng Katunying. Katunying? Pero, ano ba yun? Na freewheeling discussion? Or, If it is a freewheeling discussion, don't put it somewhere. You can edit it. Anything under the sun? Yes, You just hindi talk naman anything pwede. under the sun. Para kayo nagchichikahan. Hindi, nung nagsasalita si First Lady, halimbawa, ang interviewer, nagsasalita siya ka. Siyempre, pwede mo itanong, in what capacity are you saying this? Are you as an official? Or as a citizen? Or, di ba? Sa wife. Pwede mong i-clarify ng Okay, gano'n. okay. Merong ganong element ang interviewer dapat. Okay? Hindi, you cannot just let the interviewee And then let people interpret it. gano'n. Meron pong, it's an art. Well, I think... Media interviews. Ganito na nga ang nangyayari ngayon sa, if I may point out, di ba, habang humihina ang traditional media, no, marami sa traditional media pumasok na sa social media, naging vlogger, at nakita nila na iba na ang rules dito. Yung dating mga Rules saan? paano mag-interview, paano mag-sulat Alam ng mo, istorya, paano mag-cover. Hindi magbabago. It's a good or a bad interview. Pero sa social media, there are no lines. Hindi, ano kasi ngayon, sa mga ganyang dyan klaseng pagtatanong. nanggagaling yung mga fake news, hot Precisely. take, etc. Precisely. Alam mo kung bakit? Ini-explain ko Kanya-kanya lang. interpretasyon na eh. Oo, gano'n na. Ganun Kaya ang mangyari nga, to. imbes na makalinaw yung Imbes na nakalinaw ka. interview, it created more havoc. Ano yan? Hindi. Kasi yung interview ni Tunying, para na rin siyang si Kuya Teka, Boy. gusto ko maklaro. Na rin. Ganun na rin ang tanungan sa mga ganyang klaseng interview. Ay, bakit pumasok? Showbiz na rin yan at politics. Ay, ba't Sama pumasok nila. ang politics sa Sa interview na yun. Well, anyway, Okay. it's a very, istorbo lang sa ating dapat gawin. Naka-highlight tuloy. Naka-highlight. Naka-highlight yung mga smuggling. We are being sidetracked. Ang dapat agrikultura. Ang dapat natin. Ito, ang value raw po ng mga nasira na pananim dahil sa El Nino, nasa 4 na bilyon na raw. At mahigit kalahati niyan ay bigas. Patay tayo niyan. Tayo kukuha ng bigas. Meron pa rin El Nino hanggang May yan. Pare, nagdaan ako sa NLEX kahapon. Parang autumn. Talaga, kulay brown, gold. Ibig sabihin, tuyong-tuyo. Yung mga puno, makikita mo kulay brown. Mga dahon, mga barks, ganun. Pati tuloy yung mga watermelon at lahat, baka wala na nga yun eh. 4 billion pesos po. Isipin nyo na lang anong gagawin yan sa presyo ng pagkain sa merkado. Mahigit kalahati bigas. Tapos 900 million pesos worth. High value crops. Yan yung mga high value crops, pare kape, kung ano-ano. Tapos mga almost 700 million sa fisheries. Mabuti na lamang itong livestock, hindi masyado tinamaan, 35 million lang. At sa poultry, 7 million. Maliit. Sipin mo to, lumabas yung the old Pantabangan town. Oo. Nanilubog ng tubig. Na nilubog ng tubig. Ito na ngayon is... Nung pong ginawa yun, Pumasok. Oo. Ay, ibig sabihin, Lumabas. tuyong-tuyo. Yung Pantabangan Dam, nung ginawa yan, May pinalubog. may mga bayan, Na pinalubog. oo, na dahil siyempre iipunin yung tubig eh.
Pag nag-create ka, pag gumawa ka ng dam, nagtayo ka, magkakaroon ka ng mababaha. No? Iipunin mo yung tubig. Merong diyang isang bayan na lumubog. Ngayon, sa sobrang lumiit na yung lake, yung artificial lake po na gawa ng dam, lumiit na at lumabas na yung dating bayan na lumubog. Yung dating sinubmerge nung dam, nung tinayo yan. Aha. Ang pinakamalala raw po ang tama yung Mimaropa at saka Western Visayas sa agrikultura. Okay, Mimaropa yan yung Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. At saka Western Visayas. Okay. Sabi po anong pwedeng gawin dyan? Anong pwedeng gawin? Okay. Technical expertise daw ng Department of Agriculture. I think it's too late to do anything about this. Okay? Kaya po siguro yung next measure, how to help yung mga the farmers. Apektado niyan. How do you mga measures ngayon, too late. Dapat yan 5 years ago. Yung tubig for pag-aayos ng tubig at lahat, baka hindi natin abutan. Wala tayong ngayon tayo maggagawa ng mga remedial measures, too late. Ayan na nga, 4 billion na damage. So, ilang milyon ang affected niyan? Hindi po alam. Sabi ng DSWD, ang kanilang spokes, si Irene Dumlao, sa kanilang estimate, umaabot sa 1.7 million individuals. Okay. O ngayon, ang bibigay po daw nila, relief goods muna. Baka walang makain yung mga tao. May mga food packs. Meron daw kasi dyan, sigurado naman, totoo naman yan, gugutumin. Dahil dito sa El Nino. Walang makain. Regions 2, Region 3, Mimaropa, 5, 6, 7, 9, 12, at saka Cordillera. Marami na raw pong naibahaging pagkain dyan. Identified naman siguro yung mga areas na dati ay talagang productive areas na naapektuhan yan. Sigurado. So siguradong yun, mga yun. Tama. Tapos yung mga iba na dati ng problemado, ano bang sitwasyon nila doon sa areas na yun? Yun. At least pinpointed yung hindi yung baka naman wag naman kayo magbigay ng ayuda dito sa mga mayroon na. Parang misplaced. Kaya na nila. Halimbawa, yung mga local governments, they have excess money. The national government agencies, pumunta kayo doon sa mga areas na meron daw silang ginagawa, pare. Halimbawa, tutulong ka sa project to fight El Nino. Bigyan ka ngayon ng cash. Ano na yan? Parang yan yung dating yung EEA, Emergency Employment. Okay. So, halimbawa, gagawa daw ng mga water cisterns. Yan, mga ganun. Mga maliliit po yung cistern. Maliliit na imbaka. Maliliit po yan na imbakan ng tubig. Imbakan ng tubig. Yung cistern ko na underground. Yung rainwater doon nagpupunta, tapos gagamitin mo pandilig. So, pag tumulong daw pong gumawa noon, binibigyan nila ng cash assistance. Ay, hindi po. Marami sa komunidad natin, gaya sa Remanville Homeowners Association, Ano? multipurpose arena ang ginawa at saka basketball court. Ayun. Hindi. Mas At saka maganda yun mas kaysa maganda sa... yun kaysa sa imbakan ng tubig. Okay. Naman, problema pa rin yan eh. Kaya ngayon nga, pagkain, may bago executive order, paring Jonat, paring Joel. Okay, ano ang nag-issue daw si Executive Secretary Bersamin. Okay. Administrative Order number 20. Inutusan daw po ang Department of Agriculture to take the lead in streamlining procedures and policies on importation of agricultural products. Yeah. To take the lead ang agriculture. Hindi ba talagang papel na agriculture yun? To take the lead? To take the lead. Tatanggalin daw po yung mga non-tariff barriers for agricultural products.
Sorry bro. Hindi naman sinabi. Agricultural products o agricultural inputs for Hindi, products. activity. Products. Products. Pagkain na agad Kain to. talaga, hindi yung inputs. Kasi daw po, yung mga non-tariff barriers, nakakadagdag lang daw po yan ng presyo ng importation. Kaya daw ang presyo ng pagkain dito sa atin, taas ng taas. So, kasalanan yun ng mga, ng Department of Agriculture dahil hindi nila pinapayagan yung maraming importation. Kailangan daw po dyan ng transparency. Yan ang sabi ng executive order na hindi naman si Marcos ang pumirma. Bagkos si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ganito kuha ko rito, pare. Yung mga instruction tungkol dyan sa non-tariff barriers, natatanggalin, generic. Kumbaga, strike anywhere. Parang shotgun. Oo. Tanggalin nyo lahat yan, Yung mga... Hindi ba for specific? Bahala kayo. Bahala kayo. Hindi for You specific. leave it to the agency. Agriculture, take the lead. Okay. Okay? Ito ang napansin ko lang dito. Pero yung instruction tungkol sa sugar, diretso, Sugar Regulatory Administration will issue new guidelines on direct importation of sugar by industrial users. Diretso. Ito diretso, hindi generic to. Kumbaga, parang ang huli ko rito. Industrial, the soft drinks to. Oo, ang talagang target sugar. Industrial users. Pero kailangan, medyo bihisan mo ng konti para hindi masyadong halata. Kaya meron mga instruction din for agriculture. Ease of doing business to. Ganun ba yan? Hindi, Streamline nga, streamline. Streamlining. Yung mga non-tariff barriers na hindi naman Bagong guidelines daw sa direct importation ng industrial users. Inutusan yung SRA. So, wag na kayong dumaan sa mga industrial users, wag na kayong dumaan sa mga traders. Kayo na. Direct importation by importation na industrial users. May bagong guidelines daw po yan. In other words, set up your own trading companies. Ayan. Yan. Walayin natin itong mga traders na iba. Tapos, meron pa po isang direct yung beneficiary dito, yung mga nag-i-import ng kailangan ng phytosanitary, sanitary and phytosanitary import clearance. Oo. Kailangan daw po magkaroon ng definitive guidelines ang DA. Within 30 days daw po after the executive order took effect. Okay. Magkaroon daw 30 days. So after the issuance of the executive order, within 30 days, ang DA kailangan daw pong meron ng guidelines tungkol dyan sa sanitary and phytosanitary import clearance. Kasi ang ginawa nito si Secretary, tinabla niya lahat. Okay? Lahat siyang cancel. Di nyo naman ginagamit yung import permit. Yan po ang lumalabas na import permit. Kasi Import sanitary. clearance. Sanitary. Phytosanitary. Sa safety sanitary. po natin Safety yan eh. Kapag daw hindi inaksyonan ang isang application for sanitary and phytosanitary import clearance, pag hindi inaksyonan ng DA, deemed automatically approved. Sabi po ng executive order. Patay. Bakit patay? Banatan yan. So, kasi hirap na hirap sila kay Laurel Di Chu. ba baliktad? Pag hindi mo ginamit, dapat hindi, Hindi, pag paso daw na. nag-apply ang isang importer, hindi in-approve within a certain period, deemed automatically. approved. Ba, ayos Shall be deemed approved. Basta meron documentary requirements. Simplify. Simplify ba yun?
Simplify nyo yung documentary requirements. Para review yung Department of Agriculture. Wala na. Kung deemed approved. Deemed approved na. Hindi, Review mo pa. in other words, you have to get yourself in place. In other words, kung kulang ang inyong mga sanitary inspector o kaya sanitary institutions, facilities, etc., dagdagan nyo. Kung hindi, mag-outsource kayo. Hindi, ang approval ng clearance, ang pinag-uusapan dito, hindi yung actual inspection. Oo mukhang that's not even mentioned there. Papeles lang ang gumagalaw dito, ay stay import Wala naman tayo inspection Hindi, gets ko kung yung sinabi Hindi, meron. Para unconscious, yan ayusin yung inspection nyo. Mukhang hindi nga binanggit Hindi, may inspection yan. They have to do that. Actually, ang nangyayari dyan, ito usual. Deemed approved Ito nga Oh. In other words, alam naman dapat ng DA at saka ng Customs kung saan nanggagaling. Kasi dun sa Bill of Lading, naka-identify doon kung anong country at saka anong factory or whatever. Galing Source, yung importation. Yung importation. So, dapat meron yun. Okay. Yan ang basis niyan. Okay. Ngayon, ito, pag nandito na yan and merong certification from the exporting country and the exporting... Naayos yan. Naayos yan, yun. Deemed approved. Deemed approved. Ayos. Ngayon, Di lalo na nagkaroon na. doon nagkakatalo. Doon nagkakatalo. Kasi, ang information natin, yung mga embassies natin are not in a position or even our groups here that go and check the factories or the source of these particular goods. Hindi naman nila talaga na-inspect yung kanilang sistema. Oo. Okay. Babalik po ang Karambola. Ngayon, 9 o'clock na ng umaga. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.